Kasama natin ngayon si Rotsky Bautista. Over the holidays, nag-viral ang video ni Rotsky at ang kanyang mahal na mommy Beng dahil sa pinalabas niyang naglalaro lang sila ng kwarta o kahon. Pero ang ending, ang laman pala ng kahon ay isang kaldero. But wait, there's more. Di lang kaldero kasi ang laman, 1 million pesos. Let's see that video. Pera o kaserola? Huling hirit na, pera o kaserola? Walang sasagot, si mami na lang. Gulo mo eh. Minsan lang yan, magpapasko, minsan lang ako mag-offer. Wala na lang. Pera o kaserola? Bahala ka, huwag ka magagaano sa amin ha. Oh, pera o kaserola? Huling tanong. Basta pagka wala laman to, bibigyan niyo Wala, ako. bibigyan namin sa'yo sa'yo. Kami nga manghihingi sa'yo. O, pera o kaserola? Bahala na siya. Laruan niya. Ayun! May laruan. Ano? Kasi roda na lang. May laruan na lang. Pag may laruan niya, anong gagawin mo? O, siya, sige, ayaw niyo ng 15K. O, buksan mo na yung regalo ko sa'yo. Ayaw mo ng 15K eh. So, ang pinili niya po ay kaserola. Baka may laruan yun. So, ayan na. Yes! Yes! Akin to! Akin to! Akin to! Akin to lahat. Kay mami lahat yan. Yes! Ma, may mga magawa kami na! Papapalo ako. So, ayan. Akin to. Thank you po, thank you. So, ayan, napapasko ko sa mother ko. Hindi siya makapaniwala. Instant millionaire na siya ngayon. Magkano ba to? So, ayan, Merry Christmas po sa inyo lahat. Ang dami ko pong pera. Ang dami ka pong pera. Ayan, at syempre, since nandito ka ngayon, may love letter to Mars namang pinadala si Mommy Beng para sa atin. Hi, Ayan na, Mars? Rotsky. Nako, ito Good na. evening Good evening sa'yo. Good evening po sa inyo. To my pogi anak, Rotsky, ang masasabi ko lang po kay Rotsky, isa siyang mabait at sobrang sipag na anak. Halos bilang sa daliri ang araw na nagpahinga siya sa pagtatrabaho. Rotsky, anak, sana huwag kang magbabago. Tuloy-tuloy mo lang ang magagandang pangarap mo. Basta lagi mo lang tatandaan, wag na wag ka makakalimot sa kanya, kay Lord, na magpasalamat lalo na bigyan kanya ng second life, binigyan kanya ng second life. Sana, anak, tuloy-tuloy na ang paggaling mo at makalakad ka na ulit ng maayos. Maraming nagmamahal sa'yo. Mahal na mahal ko kayo ng mga kapatid mo. Mommy Beng. Oh, Ayan. Wow! Rotsky, isang karangalan na makilala ka, isang napakabuting anak. Oo. Yeah. Nakakatuwa. Hindi lahat nabibigyan ng ganong klaseng regalo ang kanilang nanay. Kahit gustuhin mo man sa pangarap mo. Yes. So, Oo. ano ba yung naging motivation mo? Bakit mo siya binigyan ng ganong kalaking halaga? Ayun eh, sa akin kasi nung simula kasi pagkabata namin, actually galing kami sa hirap talaga. Yung may time na 2 beses or 1 beses lang kami kumakain sa isang araw, wala kaming almusal, something ganon. So nakita ko yung hirap niya ng pagtatrabaho simula nung bata kami, nagtitinda, lalako ng kung ano-ano, ng yung mga mani-mani na nilalagay sa papel, yes. mga gamit na nanggagaling sa Divisoria. Basta, simula nung nagkaroon ako ng kaisipan or namulat ako sa ganyang bagay na nakikita ko siya na wala siyang ginawa kundi araw-araw magtinda, mag-iikot sa umaga, mag-iikot sa hapon. So, Tapos yun, alagaan pa kayo sa gabi, syempre. Basta anything na may iraraket niya ba kung tawagin, Yeah. ginagawa niya. So, ako, tumatanim sa isip ko yung pagod niya eh, yung hirap niya. So, kaya isa rin yung sa nag-motivate sa akin para magsikap ako. At the same time, isa yun sa nag-motivate sa akin na para dumating yung time na gusto ko naman mabigyan sila ng magandang buhay. At the same time, makapagpahinga siya, ma-enjoy niya yung buhay na hindi niya pa naranasan. Kasi sa ngayon kasi, alam naman natin na medyo may edad na sila. Yes. May edad na. So, mas mahaba pa yung magiging buhay natin. So, tayo na yung mag-a-adjust para sa kanila. So, isa yun sa naging motivation ko. Gusto kong maging masaya siya, maranasan niya yung buhay na hindi niya pa naranasan. Siyempre, minsan lang tayo mabuhay. Oo. Paranas na natin sa kanila habang buhay pa sila. Yeah, paano ka naman nakaipon ng 1 million? Gusto lang. Ang bata mo pa. I mean, enough ano for ba you ang to give. kasipagan mo? Ano Yan. ba ang kasipagan mo So, na ginagawa para na i-share mo din yung Yan. blessings mo ng gano'n? Yun nga, same with my mom, na-adapt ko yung ugali niya eh. Dumating rin sa point na
sa school, nag-aaral ako ng high school, nag-aaral ako ng college, nagtitinda ako sa school ng mga galing sa Divisoria. galing. So, unti-unti na-upgrade ako, magtitinda ako ng mga damit, bags, anything, kahit mga pambabae, tinitinda ko sa school. So, nandun yung time na hindi ko na kailangan na humingi sa mother ko para sa sarili ko. Yung para sa akin, ginagawan ko na ng paraan yon, and then puro pagpupursige lang. Until now, wala kaming ginawa kundi magtinda. Anything na pwedeng itinda. Tapos kapag may opportunity, subok. Grab lang. Oo, buy and sell, ganyan. May isa pa daw big news sa buhay mo at second life mo na nga daw nabanggit din ng mama mo kasi na-aksidente ka nung September. Ano ba nangyari nun? So yun, that time po kasi gabi galing po kaming Tagaytay nun. So pababa na po kami, mga bandang 4 a.m. Meron pong nagkakarerang mga lasing. So ayun, nag-overshoot sila, then ayun, head-on, nasalpok po nila yung sinasakyan naming sasakyan. So swerte na lang po na nabuhay pa ako that time kasi medyo malala po yung mga naging tama ako nun. Kasi tulog po ako, so hindi ko na control. Wala akong panlaban ba kung that time. Nagising na lang ako, sumalpok na. Oh my gosh. September nangyari yun, December mo binigay kay mommy yung 1 million. You could have used that million pesos para sa recovery mo, sa pagpapagamot mo. Oo, therapy. Oo, pero dami hindi pa. pa rin eh. Doon mo talaga siya inalat sa mommy mo. May mga naging realization ka ba after nung naging aksidente sa'yo? That pushed you to mas lalo mong ibigay sa mga mahal mo sa buhay? Actually, dapat yun eh. Last year ko pa dapat iririgalo yun sa mother ko. Hindi lang na natuloy kasi nga medyo nagkaroon din ng problema. And then eto nga, so plano ko na talaga siya ibigay sa kanya this Christmas. Eh, na-aksidente naman ako that time. Yun nga. So, na-aksidente ako, iniisip ko naman, hindi pa ako lumalapit sa doktor again eh. Meron pa kasi ako next operation. So, hindi ko muna inalam yung next operation ko. Gusto ko muna, maibigay muna sa mother ko ito kasi baka mapurnada na naman or ano. So, ang akin kasi, unahin ko muna siya. At least, after ko maibigay sa kanya, madali naman ako makapagtrabaho para sa sarili ko. And then, tsaka ko naisipin yung para sa akin. Sa ngayon kasi, inuuna ko talaga yung para sa kanila. Wow! So, basta pinush mo na yung... Ngayon, bilang... Kasi actually hindi na nakita kasi pero nakasaklay. Di ba, si Rotsky? Mas okay pa rin ba yung pagbibusiness mo? I mean, kahit na limitado kung bagay yung pagkilos mo? Sa ngayon, hindi siya weakness para sa akin eh. Okay. Motivation ko siya. Oh, mas lalo pa. Ngayon, oo, pilay ako, pero hindi naman ako actually baldado. So, pilay ako, so mas magpupursige pa ako kasi may dahilan ako. Hindi, pilay ako, hindi ako para magpahinga. Hindi siya naging deterrent. Yun ang gagawin kong motivation para mas magpursige pa ako sa sarili ko. Wow! Galing. Grabe. Ano ang masasabi mo naman sa mga nagkikriticize na nagyayabang ka lang daw, kaya mo daw to pinost? Anong masasabi mo sa kanila? It's not actually yabang eh. Para sa akin, isang pagmamalaki eh. Kasi tayong mga Pinoy, sanay nga tayo nagpo-post ng mga puro kalokohan. Oo nga. Proud pa tayo. Walang kakwenta-kwenta. What more pa yung mga ganitong Totoo. bagay na napasaya natin yung magulang natin. Yes. So ito pa ba... Actually, ilan lang naman yung mga nagkikriticize about that. Pero sa akin kasi, hindi pagmamayabang eh. Oo. Pagmamalaki. So, sa tingin ko, dapat yung iba, baga, meron nagko-comment na nai-inspire sila. Yes, actually. totoo. So, yun naman talaga yung main purpose ko, kaya ako siya pinost. Aside sa napasayo ko yung mother ko, and, ayun nga, sa ngayon kasi, yung kaya ako siya pinost, gusto ko ipakita sa buong mundo na napasayo ko magulang ko. Hindi lang about sa pera. Yes. Correct. It's not about money. Mismo. Ano message mo naman sa mami mo? Sa mami ko, yun. So, hanggat buhay ako, hanggat nakakalakad ako ng ayos, gagawin ko lahat ng paraan, matupad ko lang yung mga pangarap ko para sa inyo. Paano, anong unang binili ni mami dun sa 1 million? May pangarap ba siyang something na gustong-gusto niya? So, sa 1 million, after that, kinabukasan, bumili agad ulit siya ng motor kasi siya yung nagmumotor sa amin, nag-iikot niya kasi sa barangay. So, yun na yung pinaka-ano niya. Gusto niya, maganda yung motor niya. Oh habang my nag-iikot. gosh! So, Ang astig nagmumotor ni siya. mother! Ano ba yung motor ni Mami? Yung ano, yung... Scooter? Tsaka meron kasi ngayon yung parang di baterya lang siya, tapos tatlo yung electric gulo. scooter. Cute nun. So, Sa kanya, totoong motor. I mean, yung motor may pabuka. cambio. Last time, niregaluhan ko din siya ng motor eh. And then, ayun nga, gusto So, niya kayo na may mas fleet maliit. na si mother ngayon. Mahilig siyang magmotor. Kasi nga, yun yung Cute ni Mami. araw-araw niyang ginagawa. Araw-araw niyang kasama. Ang galing ah! Oo, kaaliw. I
love it. Thank you sa'yo sa pagbisita mo dito sa Mars at Salamat din po. pag-inspire sa mga anak na maging mas mabuti pa sa kanilang mga magulang. Oo, hindi naman kinakailangang ma-achieve yung 1 million Sure, din. hindi. Ang importante, yung may naibabalik lang din tayo sa mga magulang natin kahit papano. Words of thanks o Yes. konting pagsisilbi. Panahon, oras, na minsan ang hirap Wala tayo para para sa sa ating ibigay. Diba? Tama. Mm-mm. Oh, Thank you for thank you, giving Rose. us that reminder again. Salamat din po. Salamat sa'yo. Be blessed. At Thank sana you. gumaling ka na agad. We're praying Sana for po, your sana. speedy recovery. Oo nga, good one. Thank you, Rotsky. Up next, Mikey, grab a word naman tayo with Jody Licious and Catherine. Samahan nyo kami sa pagbabalik ng Mars!